Update naman sa assistance tungkol pa rin sa naganap na lindol sa Cebu. Ating alamin kasama si ASEC Bernardo Rafaelito Alejandro IV, Civil Defense Deputy Administrator for Administration ng Office of Civil Defense. Sir, magandang tanghali po, ASEC. Yes, good noon. Magandang tanghali sa ating mga tagapakinig. ASEC, ano po ang initial assessment ng OCD sa naganap na malakas na lindol po sa Cebu? Ang sentro natin ay Bogo City, no? Doon sa northern part ng Cebu. Katabi dyan yung Medellin, San Remigio. Doon po ang maraming casualties at maraming damage. So doon po nakasentro ang ating response po. Sa ngayon, ASEC, ilan na po yung casualties matapos yung malakas na pagyanig? Kaninang parang mga bagong mag-alas 10 ay nasa 26, 27? Tama po ba? Ngayon nasa 69 na po ang na-reported sa amin. 69. Marami dyan sa Bogo City, kalahati, 30. Medellin, 10. San Remigio, 22. Tapos may tig-iisa, no, sa Sugod, sa Tabuelan, Tubogon, 5. So 69 po ang nai-report. Pero subject for validation and verification pa po ito. But ito po yung datos na nakukuha natin. ASEC, ano po yung mga pangunahing sanhi ng casualties at injuries po? Ito basically ang marami dyan yung naipit, nahulugan ng debris which caused their deaths po. So sir, sa ngayon, ano po yung ginagawa ng OCD at iba pang ahensya para sa search, rescue at relief operations sa mga apektadong lugar? Na-assess nyo na po ba ito? Ongoing ngayon at yun nga, we need to assess yung mga buildings natin, lalo na mga schools and hospitals para po ma-determine kung safe na po i-occupy ito kasi marami pa pong aftershocks, no? Umaabot na po na 600 aftershocks this morning kaya hindi pa safe, dinideclare na safe na balikan yung ibang mga facilities natin. So yun po ang challenge sa atin ngayon. At the same time, yung ongoing rescue operation na ginagawa pa sa iba't ibang lugar. Okay. ASEC, may mga lugar pa po ba na nananatiling mahirap maabot ng mga rescuers natin at relief workers dahil sa pagkasira ng mga infrastructures po dyan? Wala naman po. Ang kailangan lang mapuntahan ka agad at wala namang isolated na lugar, no? So hindi naman mahirap puntahan. So nakakonsentrate yung ating mga resources sa northern part of Cebu. Tulad ng sinabi ko sa Bogo City, sa San Remigio at sa may isla ng yung mga katabing isla po. Sir, may mga itinalagbang evacuation centers sa Cebu at kalapit na probinsya. Gaano po karami ang mga pamilyang nandoon ngayon? Wala pa tayo in a way na-activate na evacuation center kasi karamihan po ng mga evacuees ay nag-i-stay lang sa mga open areas. But ina-assess pa po yan kung kailangan talagang mag-stay sila sa mga evacuation center at magbubukas tayo talaga na ima-manage natin. But so far, karamihan po ng ating mga evacuees ay nag-stay sa mga open areas dahil na rin po sa mga nararamdamang aftershock. ASEC, maaari niyo po ang ipahayag kung ano po yung mga susunod na hakbang ng OCD para po sa rehabilitation at pagtulong po sa mga nasalanta ng lindol? Ito, ang unang-una, kailangan ma-restore yung ating power, tapos yung communication, and pangatlo, yung ating pagre-restore o pag-repair ng mga bahay nila, no? Yung mga apektado nitong lindol. So yun po, tayo mag-concentrate paano matulungan na mai-repair yung kanilang mga dwellings po. Okay, sir. Mensahe o panawagan nyo na lang po sa publiko, lalo na sa mga nasa Cebu at kalapit na lugar, tungkol dito sa pagiging alerto, lalo na sa mga posible pang aftershocks? Ang panawagan natin ay masumunod muna sa mga babala o sa mga announcement, no? At mag-monitor at makinig sa mga instructions. So meron pa pong mga maaring maganap na aftershock, kaya kung hindi pa po safe, balikan yung inyong mga dwellings, mga opisina, mga bahay, ay wag mo muna nating gawin yon hanggang ma-declare na safe. At rest assured po, yung ating NDRMC ay nandyan, buong pwersa ng gobyerno na pinamumunuan ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ay nandyan po na nagbigay utos na full force ng kanyang gobyerno ay tutulong sa lahat ng mga nangangailangan po.
Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Civil Defense Deputy Administrator for Administration, ASEC Bernardo Rafaelito Alejandro IV. Maraming salamat po.